Welcome to the Little House Podcast. Hey yo, what is up, you guys, and welcome back to the Needle House Podcast. This is your boy Marcus II, bringing you your weekly dose of ink therapy. Yes, sir. Yon. Kamusta na kayo, mga kasabwat? Sana okay lang kayo lahat. Ako, okay naman. Malapit na magpasko, no? By the time na ma-upload tong video na to, parang days na lang, Pasko na. So, maligayang Pasko sa inyo, mga kasabwat. Happy holidays para sa mga hindi Katoliko. Merry Christmas para sa mga Katoliko. At, ayun. Anyways, if you're new to this channel or kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify kayo every time we have a new video dahil nag-upload tayo ng bagong video every Saturday. That's 7 p.m. Yes, sir. And meron din tayong Spotify, no? You can search The Needle House Podcast with Marcus II. Kung hindi pa kayo naka-follow, follow nyo ako doon, no? Para sa mga hindi mahilig manood ng YouTube, pwede nyo pakinggan doon yung mga podcast natin, mga episodes natin. Same day, same time, in-upload ko rin doon yung mga in-upload ko dito sa YouTube. Okay, yun. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Yan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw, syempre, ito, this is still from you guys. Mga nakikita ko sa comment section, mga nakikita kong tanong, mga naiisip kong topic na nakikita ko sa comment section. So, guys, I really encourage you to comment, no, para hindi ko man nasasagot, nagagawa natin ng videos. Yan. So, ito na nga yung tanong, no. Eto medyo paano ko ba ibibigay ito? Medyo controversial tong topic na to. Tama ba? Controversial ba or but what I mean is sobrang daming parang take nila dito sa topic na to. This is the truth about tattoo competition. Yan. So, pag-usapan natin yan. Dapat ba talaga akong sumali ng tattoo competition? Is it rigged? Diba? Totoo ba yung mga nananalo dyan? Ang daming tanong, no? I know ilang beses na natin to nagawa ng video, pero kasi ang dami pa rin nagko-comment doon sa video na yun. Ang dami pa rin nagtatanong, no? Kasi ako personally, I don't really join tattoo competition. Same reason bakit hindi ako nag-fine arts, no? I don't want anyone like judging my artwork kasi I know there are technicalities, but parang I don't need anyone's opinion kung magaling ba ako or hindi. Ewan. Yun, siguro yun yung reason, pero I don't really join tattoo competition, no. Yan, pero pag-usapan natin yan kasi maraming pros and cons ang pagsali sa tattoo competition, no, mga kasabwat. Kung hindi nyo alam, ako sumali po ako noon nung bago pa ako. I was also very very lucky and very paano ko ba sasabihin to, honored, no, na nakuha akong judge para sa ilang mga tattoo competition. And so, bakit nga ba sinasabi ko na or bakit nga ba I'm not really joining tattoo competition pero nag-judge ako, sumali naman ako dati, no? Kasi mga kasabwat, no, kapag bago ka pa lang na tattoo artist, it's really a huge help para sa tattoo career nyo if you join tattoo competition. Bakit? Number one, exposure, diba? Pangalawa, connection. Yan. At pangatlo, kung mananalo ka, makikilala ka, 'di ba? Plus you'll get mga plaque, mga trophy yan na you can parang display sa tattoo shop nyo.
yan, mapopost nyo sa social media, and it'll help your career. It will help you build your name sa tattoo industry, no? Ano pa? Kapag hindi ka naman nanalo, pag hindi ka pinalad manalo, you can ask the judges kung ano nga ba yung mga pagkukulang, or sometimes sinasabi naman nila, or you can ask other people as well, no, dun sa competition, bakit hindi ka nanalo. Kasi kapag ganun, you'll know what are your opportunities, mga challenges mo dun sa gawa mo, at you can take that as learning, no, sa tattoo competition or dun sa nangyaring tattoo competition. Plus, you can compare your work to other artists din, no? Marami ka ring matututunan sa mga ibang tattoo artist, no? Kasi syempre if nanonood ka, kasi syempre natapos na, pinapanood mo yung mga ibang sumali, sasalang na sa stage, 'di ba? You can actually learn from them, no? Marami kang matututunan. Yan. So, ang daming pros na pwede mong makuha if you join a tattoo competition. So, kung ganun naman pala, bakit hindi ako sumasali? Eto na nga, no? This is the controversial part dito sa topic natin, no? Kasi kung hindi ka pa nakakasali ng tattoo artist, kung di pa kayo nakakasali, mga kasabot, no? May mga categories kasi yan. Newbies, ganyan, meron yan. Non-pro, pro, yan. Tapos, minsan meron pa yan, parang mga masters, parang Battle of the Masters, mga ganun. No? Depende sa tattoo competition. Iba-iba kasi yan eh. And madalas dyan, no, sa mga taong hindi alam, sa mga customer clients, they call it tutdutan. They call that's what they call a tattoo competition. But not all tattoo competitions are tutdutan, no? Just to let you know, guys, para sa mga clients na nanonood ngayon, no? Ayun na nga. So speaking of mga categories, teka lang. Yan, tinimpla kasi tayo ni Labi Dudes ng kape, no? Ayun. So may mga categories yan. So meron kasing mga tao na just to get or parang makakuha ng mga sure win, kahit alam mo nang pang pro na yung level nila, sumasali pa sila sa non-pro, sumasali pa sila sa mga newbie competition, 'di ba? Just to make sure, or just to parang ma-secure nila na mananalo sila or magpe-place sila, 'di ba? So yun yung downside kasi ng mga tattoo competition. Hindi lahat nasasala, no? Ako I know a lot of people na mga tattoo artist, no, na nagpo-post na nanalo, first place, ganyan, champion. Pero it's actually sa non-pro category. Pero knowing them, alam mo yun, pang pro na yung level nila eh. Kaso hindi sila umakit sa pro kasi nga pagdating sa pro, hindi sila mananalo. So, ayun, may mga ganun, hindi maiiwasan yun. Again, I'm not saying na lahat ng tattoo artist ganun, but there are some. At ang nangyayari kasi doon is nag-gatekeep doon sa mga bago na tattoo artist, mga baguhan na nagsisimula pa lang, mga first time sumali sa competition. Nangyayari, nag-gatekeep ng mga pro na sumasali sa non-pro category, 'di ba? So yun, isa pa yun sa mga naging issue dito. Pangalawa is, syempre, eto, again, I'm not saying na this happens to all the competitions, but some judges parang nagkakaroon ng bias dahil sa mga kakilala, kagrupo, 'di ba? May mga competition kasi na open para sa lahat eh, hindi lang para sa mga dun sa mga members ng group nila. And sa mga ganun, minsan nagkakaroon ng bias na hindi naman talaga maiiwasan. Kasi ako noon, nung na-experience ko mag-judge, syempre kasama yan sa pag-uusapan nyo, mga judges, no? Ito yung papel ko, ito yung score ko sa lahat. Sino bang pipiliin natin sa ganito, sa ganyan,
Tapos, syempre, minsan, parang alam ko naman na, uy, tropa niya to eh. Tapos, ipipitch niya na uy, eto, gawin natin, etong ipanalo natin kasi ganito yung score sa kanya, ganito yung nakita ko. Pero, bro, parang what the fuck, kakilala mo yan eh. Yan talagang boboto mo. Pero parang if you'll judge the work versus dun sa iba, no? Parang mas maganda pa nga yung gawa nito, mas technical pa nga yung gawa nito. Alam mo yun, ang dami ko nang nakitang ganyan, sobra. Ano pa? Ayun nga, parang nagkakaroon ng lutuan, no? Again, hindi ko nilalahat, pero nagkakaroon talaga. At kapag ganun yung nangyayari, syempre, nawawala yung sense ng competition, di ba? Ano pa? Eto, mga designs, no? Syempre, kapag sasali ka dyan, it's always better to create your own design, no? Hindi ka gagaya sa Google, hindi ka gagaya. Kasi kasama yan sa score ng judges eh, no? If you have originality, parang ikaw ba talaga gumawa nito, ganyan, or whatever, 'di ba? Tapos kukuha ka lang sa Google. Pero kasi hindi naman lahat ng nasa Google alam ng mga judge, 'di ba? So merong nagawan ko ng mga videos to eh. Mga nagcha-champion, 'di ba? Tapos yung gawa pala ng mga artists sa ibang bansa. So yun, ang laking issue noon, no, na parang nag-post pa yung original na gumawa ng design na parang ginaya yung design ko, may gumamit sa competition, nanalo. 'Di ba? Sobrang ang pangit kapag ganun yung nangyayari. Ano pa? Eto, mga sabot, no. Madalas din talaga tong nangyayari. Yung mga hindi siya googled, hindi siya ginaya sa ibang artist, pero ginawa siya ng ibang tattoo artist para dito sa tattoo artist na sumali. Minsan ganun, no? Minsan parang sobrang ganda nung gawa sa mga magkakagrupo yan, magkakakilala. Parang, kumbaga, ghostwriting ba? Ganun. Ghostwriting para sa tattoo competition. Binibigyan ng design na ginawa ng ibang artist, tapos papagamit para pag sumali sa tattoo competition. Alam mo yun, nangyayari din yun. Kasi, ako I'm very observant, no? May mga nakita na ako na ganyan. Parang nakita ko na Day siya na ginagawa, ganun. Tapos nagulat na lang ako, isinali sa competition ng ibang tattoo artist. Yun. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Baka binili naman yung design. Pwede rin na mga nakopya, nanakaw. Hindi natin alam. Pero nakita ko siyang nangyari. At hindi naman ako masyadong nagtataka noon kasi magkakilala yung dalawang tattoo artist. Ayun. ang daming may mga anomalyang nangyayari, no? At ano pa? Ano bang mga downside niyan? Ako, bakit hindi ako sumasali? Kasi para sa akin kasi, no, wala naman akong dapat patunayan at hindi ko masyadong gusto yung para sa akin to personally, yung halimbawa mo nanalo ka sa ganyan or ilang beses ka nag-champion tapos i-display mo sa shop, parang ewan ko, it's not my style. Kung meron man akong mga nasalihan noon, nanalo man ako, hindi ko siya din i-display kasi for me parang it's irrelevant para sa ginagawa ko, para sa sarili ko, sa binibuild kong personality as a tattoo artist, no. So hindi ko siya ginawa, hindi ko siya dinidisplay. Yan. Hindi ko alam, siguro ganun lang din talaga ako kasi even dito sa trabaho ko, no, the awards that I'm getting, no, I don't really post it a lot, no. Minsan nga parang wala naman akong pakialam, ganun. Di ko alam, siguro nasa personality ko lang talaga na ganun ako. Pero it's really a huge help para sa mga tattoo artist na nagsisimula pa lang, no. Huwag niyo akong gayahin, baka sabihin niyo kasi ganito yung ginagawa ni Kasabot so ginagaya ko lang. Well, depende pa rin sa inyo yun, pero ako, sinasabi ko lang, ganun kasi ako. Nasa sa inyo na yun kung gagayahin niyo. Pero
malaking tulong talaga siya, yung mga tattoo competition, especially if the tattoo competition was done right, no, was done with integrity in mind, no, kung talagang seryoso sila, at wala silang balak or hindi sila mga chef, wala silang balak maglutuan, no. Napakaganda yan, napakalaking tulong yan para sa mga bagong tattoo artist. Eto, ano ba, siguro para sa akin yung mga tattoo competition, paano ko ba bibitawan to? Siguro make sure na yung mga sasali, especially dun sa non-pro, is masala talaga. Kasi, meron akong mga kasabayang tattoo artist. Sa totoo lang, mas matagal na sila sa akin. Tapos yung sinasalihan nila, non-pro pa rin. Feeling ko kasi parang hindi siya maganda para sa industry, no? Lalo na para sa mga bago. Kahit sabihin natin na hindi naman sila nananalo eh. But it's non-pro should be for newbies, 'di ba? Tapos siguro kahit sabihin nila na hindi sila ganoon kagaling, sa pro category pa rin sila ilagay kasi sa tagal na nila sa industriya, no. So iba na yung level nila, hindi na dapat sila sa non-pro sumasali. Ewan, hindi ko alam. Ito lang yung take ko siguro. Correct me if I'm wrong. Comment kayo sa baba kung mali ako. But for me kasi, it shouldn't be that way, no? Parang halimbawa sa paano ba to? Sa basketball siguro. Ewan, hindi ko mai-compare sa ibang mga competition or ibang mga sa ibang bagay eh. Pero sabi ko nga, that's my take. Kung mamasamain nyo, well, okay lang naman sa akin. Kasi baka mali din naman ako, no? Iba lang siguro talaga ako mag-isip. Pero, well, the truth about tattoo competition is hindi naman talaga siya kailangan. Well, that's my take. I ended up dito, no? Kumita naman ako. Nakilala naman ako kahit papaano. Nakapagtayo naman ako ng shop. Naging presidente naman ako ng isang grupo. At I was able to parang share my knowledge dito sa social media, sa YouTube, no? Nang hindi naman ako nagiging champion sa tattoo competition, 'di ba? Aminado ako, hindi naman ako nanalo talaga diyan eh. Kasi parang ilang beses lang ako sumali diyan, 2 beses lang. No, kasi actually kaya nga lang ako sumali noon kasi parang trip lang talaga. Yun. hindi talaga para sa akin. Kasi kung talagang kailangan mo siya, well, siguro hindi ako tatagal sa industry kung it's a requirement. It's not really a requirement. It's just that marami kang matututunan. You can build, again, sabi ko nga, you can build connection. You can build your career around it, no? Merong mga taong ganun. Ilang beses nang sumali ng tattoo competition, kahit mga 10th place yung nakukuha nila, 7th place, 'di ba? Isa pa yan eh. I'm quite against dun sa mga 10th place, 7th place, 'di ba? 5th place. Para sa akin, feeling ko kapag tattoo competition, siguro okay na yung may champion, 'di ba? May first place, second place, 'di ba? Parang ganoon. Kasi minsan parang OA naman, parang hanggang 10th place meron. Talaga ba? Wala. Siguro para lahat makakuha ng trophy or para maraming makakuha. Siguro ganoon yung intention, but it's not really for me, no? Hindi ko
hindi ko trip yung ganun. Parang if I'm gonna win parang 10th place, 9th place, parang wag na lang. It's either for me, it's either talo ako or panalo ako. So ganun lang. Parang ganun lang yung gusto ko. Parang basketball kasi nagba-basketball ako eh. Walang panalo lang or talo. Pag nagtabla, overtime. Pero kailangan may manalo, kailangan may matalo. Yun yung take ko sa tattoo competition. Kayo, correct me if I'm wrong, kung mali yung pananaw ko, kung pangit yung pananaw ko, pangit yung sinasabi ko, mali ako. Correct me, 'di ba? Sabi ko nga ako araw-araw pa rin ako natututo. Natututo rin ako sa mga comments nyo. Nagkakamali din naman ako, hindi naman ako perfecto. I'm just sharing my experience, my thoughts, 'di ba? Kung ano nga ba para sa akin yung mga ganitong bagay. Kasi syempre, if I already committed mistakes, 'di ba? Ayoko nang ulitin 'yun. At ayoko nang ma-experience nyo rin 'yun. So, kaya sinashare ko, 'di ba? Kung mali man ako, at least ako na lang yung mali, hindi na kayo. 'Yun. 'Yun lang naman. Sana nagugustuhan yung mga ganitong videos, no? Mga ganitong topic. Yan, comment kayo para nakakagawa tayo ng maraming content, no? Kasi sa totoo lang, sa comment section talaga ako kumukuha ng mga idea na or mga topic, mga contents na ina-upload ko, no? So kung nagugustuhan niyo yung mga ganito, like nyo na tong video na to. If you're on Spotify, leave 5 stars. At again, guys, 90% ng nanonood sa atin are not subscribed. So please do subscribe and hit the bell icon. Same goes with Spotify. Please follow me on Spotify para tuloy-tuloy tayo nakakagawa ng contents. Okay? Yun lang naman. Peace out. Welcome to the Neil House Podcast.